Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Ako, kumusta mga kabibig? Okay pa ba kayo sa mga latest trending news? Talagang sabog na tayo, no? Bangag na ba ang mga bangag? Ay eto na, kabibig, grabe. Ted Filon, may pasaring kay Erwin Tulfo tungkol sa pamimeke ng mga dokumento. Sino kayang pinariringgan ni Erwin ni Ted Filon na sinabing, wag niyong iboto. Nako, nagkagulo na kasi ang mga tao ngayon tungkol kay Erwin Tulfo, sa pasabog ni Maharlika, sa pasabog ni Jason, sa mga reaksyon ng mga netizen. 'Di ba? Tulfo, itong si Erwin Tulfo, sumabog sa galit sa mga broadcaster na tinitira siya. Natural broadcaster yan. Erwin Tulfo, hindi ka ba naging broadcaster? Ikaw nga, tinitira mo ang mga dapat tinira mo. So, eto kabibig ha, manood tayo ng isang video kung saan kung saan ay nag-react si Erwin Tulfo at may pasaring nga ba si Ted Filon. Muna kabibig ha, manood tayo at bigyan natin ng reaction. Well, disclaimer lang ha, mga reaction na natin ito based sa ating pag-intindi sa mga sinasabi nila. Yan namang ibig sabihin ng ating pag-understand ay tama, di ba? Depende lang. Lahat ng Pinoy, lahat tayo ay may... Nag-text sa akin Oo. noong 28 na kumbisera. Anong sinabi? Boss, tinitira ka rito. Oo. Hindi ko pinansin. Sabi ko, normal lang yan. Ah. Sabi ko sa programa namin, lagi ako tinitira. Yun na nga. 29, matindi itong tira, may lumabas. Aha. Hindi ko na pinansin dahil nagbabakasyon ako. 30, ganun pa rin. Tira pa rin. Walang humpay, pati mga sumakay na yung mga bayarang baser at saka mga troll. Esos. Bayaran naman talaga eh. Ayan. 31, pero pati tira mga naman. may ilang broadcaster tumira din. Wait muna, bayarang trolls at bashers. Ay, naku, Erwin Tulfo, don't tell me lahat ng mga nagbabasa yung bayaran. Kahit totoong tao, bayaran talaga. Kahit mga troll, bayaran talaga. Wala na bang karapatan ang mga taong tumira at mag-react sa sitwasyon mo ngayon? Well, nobody's perfect, di ba? Pero may mga sariling pananaw ang mga tao. May mga sariling paghuhukom ang mga tao. So, dito, ang gagawin mo na lang, i-accept the reality. And kung talagang gusto mong maglingkod sa bayan, gusto mong maging senador, i-embrace mo na lang ganitong klaseng kalakaran. Natural, tatakbo kang politiko. Natural, ang mga politiko, wala na yan. Ang kakapal na ng mukha niyan. Hindi na yan masasaktan sa kung anong ibabatikos nila. 'Di ba? Onion skin na, sabi ng iba. Ako si Erwin Tulfo talaga, parang hindi pa handa maging politiko. Ay, wala na. Sabi ko, di bali, sagutin ko na lang yan sa pagpasok ko. Sabi ko, hayaan yung taong bayan. Kasi nga, kine-question yung credibility at saka integridad daw. Yan. May karapatan pa ba itong tumakbo bilang mataas na opisyal ng ating bayan? Oo. Ang sagot ko lamang dyan, bay, hindi ko ipaubaya sa ilang vlogger po ang desisyon o sa ilang bayarang basher at mga troll dahil ang pagpapasya po ay nasa taong bayan. Tama naman si Erwin Tulfo. Tama naman si Erwin Tulfo na ang pagpapasya ay nasa taong bayan. So depende na talaga sa mga supporters, sa mga tao kung bubutuhan ba nila si Erwin Tulfo or hindi, mga kabibig. Malapit na ang 2025 election, malapit na talaga, kabibig. Kaya simulan na nating kilatisin. Baka may marami pang bahong lalabas sa mga politikong tumatakbong senador. Doon po sa mga botante ang pagpapasya. Kung gusto po nila ng isang Erwin Tulfo sa Senado, nasa sa inyo po yan. May naki-question din. Dalawa pang tumatakbo. Nasa sa kanila din po yan. Kung gusto nila dalawang Tulfo ang tumakbo, Erwin, Ben Tulfo, lahat tayong magagawa. Pakiisipin nyo na lang bakit kaya? Kanya po mga pamemeke. Ngayon po kasi sa ating live chat dito, may mga nag-aaway-away tungkol dun sa isang kandidato na kesyo, huwag niyo iboto kasi. Huwag niyong iboto kasi. Grabe si Ted Filon, no? Prangkahan na lang, di ba? Kung talagang kung alanganin ka, kung talagang nakikita mo ang katotohanan at parang questionable na sa iyong pananaw, huwag mo nang iboto.
'Di ba? Kung naniniwala ka sa mga pasabog ni Maharlika, eh, kung feel mo namimeke talaga, eh, kung namimeke na tapos tatakbong politiko, baka hindi natin alam mamemeke pa rin 'yan, 'di ba? So, wag mo nang iboto. Pero kung naniniwala ka sa side ni Erwin Tulfo na inosente siya, ginagawa niya 'to para sa kanyang pamilya, kung talagang naawa ka kay Erwin Tulfo, take note ha, yung pagboto hindi dapat naawa ka. Yung bumoto ka, it's because nakikita mo na ang politikong ito ay may, tawag dito, may magagawa para sa bayan natin. Again, huwag kang bumoto kasi naawa ka. Bumoto ka kasi ang politikong ito, nakikita mo na meron talagang maaambag sa Pilipinas para mawala na itong mga problema. Uy, grabe, sobrang mahal na mga bilihin ngayon. Huwag kang bumoto kasi naawa ka. Huwag kang bumoto kasi fanatic ka. Huwag ganun. Nag-aaway-away sila. Doon daw ho sa mga inihahalin tulad kay Alice Guo na pamemeke ng nasyonalidad o something. Eh kasi nga, huwag nyo nang iboto na kayo umasa sa amin dito. Alam nyo na dahilan. Sige. Nasa sa inyo na po yan. Okay. Hindi Kanina na kami din- idamay dyan. Basta ako hindi ko rin boboto yun. Oo. Hindi iboboto ni Ted Filon. Hala. Grabe mga kabibig. So, as ako nawindang ako sa statement ni Ted Filon. Basta ako, hindi ko yun iboboto. Nako, in fairness maraming audience din si Ted Filon. Marami ding supporter si Ted Filon at marami din naniniwala kay Ted Filon yung how he able to explain stories, to explain the pangyayari ngayon, yung nagbibigay siya ng opinion, yung talagang binabanatan niya kung ano ang tama at kung ano ang dapat malaman ng sambayanang Pilipino. In fairness naman, pwedeng humakot ng boto itong si Ted Filon. At ngayon nagsalita si Ted Filon, ako hindi ko iboboto yun. Nako po, paano yan? Sabi ng iba, sagupaan itong Erwin Tulfo versus Ted Filon. O kayo, saan kayo? Ted Filon, Erwin Tulfo? Bahala kayo mag-decide dyan mga kabibig. Basta ako, ang i-advise ko lang, huwag kayong bumoto kasi naaawa kayo. Bumoto kayo dahil kailangan ng Pilipinas ng isang politiko na mag-aahon sa kahirapan, na magbibigay ng solusyon sa problema nating lahat. Okay? If you listen to Ted Filon na hindi niya iboboto yung mga namimeke, yung mga parang Alice Goo, then if you have the same sentiments, if you have the same pananaw ni Erwin Tulfo, hindi. Wala tayong magagawa. Pero kung talagang naintindihan mo si Erwin Tulfo, kung naintindihan mo ang explanation ni Erwin Tulfo, gusto mo si Erwin Tulfo, at nakita mong may magagawa si Erwin Tulfo sa Pilipinas, go ahead. Basta, at the end of the day, konsensya mo yan. So, as in na-shock lang ako Ito mga kabibig, another one. Itong si Cathy Binag at Ben Tulfo or Ramon Tulfo ba ito? I think it's Ramon Tulfo. Hanapin ko muna Anong nangyari kay Cathy Binag? Parang there's something conflict between Cathy Binag and Mon Tulfo ba? Nabasa ko lang, kailan ba ito na kung saan nag-screenshot itong si Cathy Binag ng comments ba na wait mo na kabibig saan ba yun? As in na-shock o na-shock ang mga netizen. Hala, ganito ba sila mag-reply sa mga tao? Hanapin ko yun Meron ba yun? Wait muna. Nasaan ba? Let me see. Pasensya na kabibig. Parang basahan or low level ang pagsagot. Ay, no. Nakalerky talaga kabibig. Wait. So, yun na nga kabibig. Hanapin ko muna yung response ng isang, ito. Ramon Tulfo pala. Wow, matapobreng Tulfo, strike again. No to Tulfo. Lumapit po ako ng they just ignore me.
Katulad now na bulag-bulagan sila sa nangyayari sa PCSO, mahilig lang sila sa issue na pag-uusapan at ikakasikat nila. Nako. Meron kasing isang netizen yata na nag-comment maybe sa post ni Ramon Tulfo. Ito kabibig share ko lang sa inyo. Ito kasi yan. Nagalit ka kasi di ka pinansin, di ka pinapansin kasi mababaw lang advice mo sa kanya. That means di kayo ka-level. With all due respect, Sir Mon, real talk po yan. Sagot ni Montulfo, di ako magre-reply sa comment mo dahil di naman kita ka-level. Basahan ka lang sa akin. Di ba? Grabe. Grabe, no? Talagang basahan. Pobre ka. It means patay gutom ka. It means basahan ka. It means, wala kang ambag sa lipunan. Grabe naman yung mga mayayaman nun. Ganun pala ang pagtingin nila sa mga pobre. So, tapos may mga programa sila sa mga radyo, sa mga telebisyon. Parang ginagamitan talaga nila ang mga pobre, no? Para sumikat. Yung sinabi nga ni Kati Binag dito, bulag-bulagan sila sa nangyari sa PCSO, mahilig lang sila sa issue na pag-uusapan at ikakasikat nila. Just ignore. Happy, no? So, ano sa palagay yung kabibig? Basahan. Kawawa naman yung tao. Tinawag na basahan. So, kung ako yung tinawag na basahan, no, parang I feel, ang tawag dito, parang feel ko, para saan ako? Anong importansya ko sa mundo na minamaliit ay yung pagkatao ko? Di ba mga kapipi? Grabe naman sila masalita. Basahan ka lang. Parang feel nila sila yung makapangyarihan, mayaman, na hindi na sila matitinag ng konsensya at karma. Ay nako, grabe ka naman kabig. So yun ang bibigyan ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time!